Mabuhay! Welcome sa ating panibagong pagsusuri kung saan hihimayin natin ang isang kapuluan na literal na nakatago sa pinakadulo ng mapa ng Mindanao, ang Dinagat Islands. Kung pamilyar kayo rito, siguro alam nyo na ang mga naggagandahang rock formations nila, yung malilinaw at asul na tubig, at syempre ang tila mahiwagang bonsai forest. Kaya tara, pag-usapan na natin to! Ngayon, you might be wondering, bakit nga ba tinawag na Dinagat Islands ang lugar na ito? Dahil lang ba nakadikit ang isla sa dagat? O baka naman, may mas malalim at sinaunang kwento ang mga ninuno natin tungkol sa pinagmulan ng lupaing ito? Sa paghimay-himay natin ngayon, alamin natin ang mga patong-patong na kwento sa likod ng kanilang pagkakakilanlan. Unang antas, ang etymological na pinagmulan. Simulan natin sa pinaka-popular na teorya. Ang pangalan daw nanggaling talaga sa salitang ugat na dagat. Kasi sa wikang Bisaya, ang dinagat ay pwedeng mangangulugang ang mga taong nanggaling sa dagat o kaya naman isang bagay na kinuha mula sa dagat. Ganda, di ba? Ipinapakita lang nito kung gaano kalalim at kalapit ang koneksyon ng ating mga ninuno sa katubigang nakapaligid sa kanila. Kaya, ano bang ibig sabihin ng 100% na ito? To put it into perspective, ang Dinagat Islands ay direktang nakaharap sa malawak na Pacific Ocean, kaya naman ang buhay ng mga sinuunang tao rito, literal na 100% nakasalalay sa dagat. Mula sa araw-araw nilang pagkain hanggang sa paraan ng pagtawid nila sa iba't ibang pulo, ang dagat ang naging buong mundo nila para mabuhay. Pero wait, may isa pang nakakabihanin ni lokal na paniniwala. Sinasabi na baka raw galing ito sa salitang dagat-dagat. Bakit? Kasi kapag pumunta ka rito, makikita mo ang daming lawa at mga nakatagong coves sa loob mismo ng mga isla na para bang mga mini seas o maliliit na dagat sa loob ng lupain. At sa paglipas ng panahon, yung dagat-dagat ay na-shortcut at naging dinagat. Okay, moving on. Ikalawang antas, ang politika na paghahati. Dito natin makikita ang naging timeline nila papunta sa pagiging isang ganap na probinsya. Alam nyo ba na dati bahagi lang ng Surigao del Norte ang Dinagat Islands? Oo, matagal pa nga itong tinawag na parang backyard lang ng Surigao kasi napakayaman nito sa mga mineral tulad ng nickel at chromite. Pero nag-iba ang ihip ng hangin noong December 2, 2006 dahil sa Republic Act No. 9355. Formal na inihiwalay ang lalawigan. Pero hindi ito naging madaliya, ang dami pang dumaang matitinding legal battles at pakikipaglaban sa Supreme Court bago talaga tuluyang nakatayo sa sariling mga paa ang probinsya. So, bakit ba ito ginawa? Ang pinakamahalagang takeaway rito ay yung mismong layunin ng paghahati. Ang itinalagang kabisera nila ay ang San Jose. At yung buong mahabang legal na prosesong yun, may isang napakalinaw na goal, ang bigyan ng sariling boses ang mga taga-isla. Para mabigyan sila ng pagkakataong paunlarin ng sarili nilang yaman at hindi na habang buhay nakadepende sa mainland. Pangatlang antas na tayo, ang espiritual na pagkakakilanlan. Ngayon, this is where it gets really unique. Para sa napakaraming residente roon, ang Dinagat Islands ay hindi lang basta isang normal na probinsya. Itinuturing nila itong isang holy land o sagradong lugar. Talagang makikita mo rito kung paano nakatali yung mismong physical na geography ang lugar sa sobrang tatag na paniniwala ng mga taong nakatira rito. At syempre, hindi natin mapag-uusapan ang aspektong iyan kung hindi natin babanggitin ang PBMA o ang Philippine Benevolent Missionaries Association. Itinatag ito ni Ruben Ecleo Sr. at sa paglipas ng panahon, ang grupong ito ang literal na naging sentro ng buhay politika at relihiyon sa buong isla. Isang napakahalagang bahagi ito ng misteryosong, modernong kasaysayan na talagang humubog sa identidad ng probinsya. At isa sa mga pinakamalinaw na simbolo ng kasaysayang iyan ay ang Castillo o ang Ecleo Mansion. Bukod sa aspektong politikal at relihiyoso, naging isa itong napakatanyag na pisikal na landmark. Ang estrukturang ito ay talagang stand out at sumasalamin sa ganda at yes, maging sa misteryosong aura na bumabalot sa buong lalawigan. Huling antas natin, ang mga ekologikal na kawayan. Okay, alam nyo ba na bukod sa mga sikat na dalampasigan, dito rin matatagpuan ang ilan sa mga pinakabihirang yaman sa buong mundo? No way, di ba? Pero totoo, nandito ang sikat na Philippine teak at bukod dyan, meron din silang sikat na bonsai forest sa Mt. Hamigitan. Isipin nyo na lang ha, ang mga punong ito daan-daang taon na ang tanda,
Sinaunang mga puno na talaga sila, pero ang laki nila, hangal tuhod nyo lang, mind-blowing na ecological na kababalaghan talaga ito. At kapag pinagsama-sama natin to, napakahusay na sinasalamin nito ang buong kwento ng Dinagat Islands. Itong mga punong bonsai at ang pangalan mismong Dinagat ay isang perpektong simbolo ng katatagan. Nananatili silang nakatayo at maganda sa kabila ng malalakas na alon ng Pacific Ocean na walang patid na humahampas sa kanilang mga baybayin. Isang napakagandang paaalala na minsan ang mga pinakamagagandang hiyas ng bansa natin ay matatagpuan sa mga lugar na pinakamahirap puntahan, mga lupaing tila inukit mismo mula sa dagat. Kaya bago tayo magtapos sa pagsusuring ito, gusto ko kayong iwan ng isang tanong. May mga nanonood ba ritong taga-Dinagat o kahit saan mang probinsya? Ano yung paborito ninyong hidden gem o nakatagong yaman sa sarili ninyong lugar? Share nyo naman yan sa amin. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at hanggang sa muli nating paghihimay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.